Thank you so much for your kindness for us. At dalangin ko po na patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, patuloy siyang ma-encounter at ma-extend ang blessing throughout your family. So ngayon po, nandito po ang aking asawa, ay ang inyong pastor ay ano po? Ay sabi ka na. At kailangan ko lang kung ano po yung mga pinagsamahan natin, atin na lang. Joke lang po. Anyway, yun nga, sana all na lang ang niloloko ng mga April boys na basta oras ang araw ko na lang. Anyway, ngayon po ay may kasama na po akong magkakape na sa inyo po, sa inyong tahanan. Sama tayo pwede magkape, may kasama na po ako. Yung pong aking asawa at ang aking dalawang anak. Siguro madalas, pero from time to time, kung ano po yung nagiging routine natin right after the service, meron po tayong fellowship from the outside. Ayan po, together with my wife and my 2 kids, masaya po kami na makipag-fellowship po sa inyo. And pasiglahin po natin yung ating gawain. Amen po ba? Gawain na kung saan tinawag tayo ng Diyos, binupload tayo sa lugar na ito para maranasan ang kanyang presensya. I believe this is not a coincidence, mga kapatid. Hindi ito kagustuhan natin, hindi ito biglaan na tayo nandito lang, but God set this already prior na tayo po ay pumunta dito. Hinanda ng Panginoon lugar na para tayo ay magsama-sama at gawin ang kanyang kalooban. So, patuloy po tayong suportahan ang gawain po ng Panginoon, ang KCBC Filipino Church. Under po tayo ng Korean Presbyterian Church. Yan po, so marami po tayong pwede magpasalamat sa Panginoon at yung pong mga bagay na yan ay patuloy po natin ilagay sa ating mga puso't isipan kung gano'n po kabuti ng Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating mensahe sa Panginoon na is a series of this preaching right now with regards to the power to believe. Napaka-powerful po ang paniniwala. Amen po ba? Kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon, bunga yan ng paniniwala mo sa buhay. Kaya, kung kayo, naniniwala kayo, na pag yung pusang itim na kasalubong nyo, malas kayo, paniniwalaan nyo yan, at masisira ang araw ninyo. Pero sabihin na, naku, nakasalubong ko ng pusa, malas ako. Baka yung pusa ang minalas dahil nakasalubong ka, di ba? So, we have a lot of belief na minsan, nag-hold sa atin para hindi natin mas makilala ang Diyos. Para hindi natin mas maunawaan ang nais ng Panginoon. May mga belief system tayo minsan na pang short term lang, at meron naman tayong mga belief system dapat na pang eternal. So ngayon po ay patuloy po natin babaybayin ang bagay na ito upang mas maunawaan pa natin bakit ba mahalaga na tama ang paniniwala natin sa buhay. Tama ang paniniwala mo sa Diyos, tama ang paniniwala mo sa gathering natin every Sunday. Tama yung paniniwala mo sa pag-handle mo ng trabaho. Tama yung paniniwala mo ng paghawak mo ng pera. Tama yung paniniwala mo ng pagtingin mo ng pamilya. Pag lahat po yan ay naging tama, even ang the way you handle the relationship, I believe, nagiging pagpapala yan sa buhay ng isang tao. Pero pag may mali sa mga bagay na yan, nagiging hadlang yan para hindi rin tayo pagpalagin ng Diyos. Kaya ito po yung nais kong patuloy na pag-usapan sa mga oras na ito. At ating kukunin ang ating usapin ngayon sa Joshua chapter 14, verse 6 to 15. So sa aklat po ni Josue, talata 14, versikulo 6 hanggang 15. Sino po nang nakabasa ng aklat ni Joshua? One of the greatest book also in the Bible, the transition of Israelites going to the wilderness and now entering the promised land. Kaya pagbabasahin niyo po ito is a conquest. No? It is a conquest of promise of God. Na ito na yung matagal na ipinangako na niyo sa kanyang bayan. Now, they are now standing in the land in which God promised for them long, long time ago.
and they'll experience the goodness and beauty of the promise. Bago natin basahin, tayo po na yung ko at manalangin minsan pa sa ating Diyos ng buhay. Panginoon, tunay po na napakabuti niyo sa bawat sa puso namin. Nawa po, Lord, ka sa mga oras pong ito, tulungan niyo kami na kami maniwala at manampalataya sa sinasabi po niyo sa salita. Give us, Lord God, the word of yours na babasahin po namin na maging karunungan ng aming mga buhay. Upang, Lord, makorek sa amin kung ano man yung mga belief system minsan na dapat mabasag, maituwid, at dapat, Panginoon, malimutan na dahil hindi tama. Kundi, Lord, makita po namin na dapat po rin paniwalaan ang iyong salita. As we read the word of yours, as we share the message, Lord, to your congregation, give us an open heart, Lord, to accept the wisdom that comes from your word. We thank you and we honor you, and we ask this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Babasahin ko po sa New King James Version. Sabi sa verse 6, the children of Judah came to Joshua at Gilgal. And Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzites, said to him, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought back word to him as it was in my heart. So, sino yung nagsasalita dito? Ha? Si Caleb. Yeah, si Caleb. Sinasabi niya ito kay Joshua. Na, it seems, nung time na yon, meron silang kasunduan with regards for this mountain. Okay, mamaya explain ko natin. I try my best na ipakita ko sa inyo yung kabuuan ng kwento. Bakit merong ganitong pangyayari sa chapter 14 ng Joshua. In verse it said, nevertheless, sabi niya ganyan, my brethren who went up with me made the heart of the people melt. But I wholly followed the Lord my God. So Moses swore on that day, saying, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have fully followed the Lord my God. Then now, behold, the Lord has kept me alive, as he said, these 45 years ever since the Lord spoke this word to Moses, when Israel wandered in the wilderness. And now, here I am this day, 85 years old, and yet am I as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming. Sabi sa verse 12, now therefore, sabi ni Caleb, now therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day, for you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. In verse 13 said, and Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzites, to this day, because he wholly followed the Lord God of Israel. And the name of Hebron formerly was Kirjath Arba. Arba was the greatest man among the Anakim. Then the land had rest from war. Okay, so ito po yung kwento. Remember, this story is in Joshua chapter 14. The book of Joshua, ang pinaka-main na kwento po ng book of Joshua is about conquest of Canaan. Ibig sabihin, they are now conquering what God's promised to the Israelites. For how many years ago? Kung kukwentahin natin mula doon sa paglabas nila sa Egypt from Exodus
in Joshua chapter 1, kung atin mo i-compute lahat yon, umabot po yun ng 40 years in the making to step their feet in the promised land. Ibig sabihin mga kapatid, yung pangako ng Diyos sa kanila, 40 years bago nagkaroon ng katotohanan. And for 40 years, the Israelites are wandering in the wilderness. Ang tagal ng preparation, di ba? Kumbaga para ito yung para si Lord minsan, yung pangako niya bago niya ibigay sa atin. Hindi talaga nangyayari agad eh. Amen ba yun? Minsan meron ng mga inaasam na mga gusto din gawin, pero hindi agad nangyayari eh. Kasi bakit? Kailangan magandaan natin, merong preparation. Alam niyo po ba na from the first generation to Exodus, going to the promised land, alam niyo po ba na dalawa lang talaga ang nakapasok na original? Yung iba namatay na in the wilderness. Sino na yung mga original from Exodus na nakapasok? Si Joshua at si Caleb lang. Sila yung may alam ng buong kwento ng Diyos, kaya nung pagpasok nila, ang kanilang kasama is the next generation, yung mga ipinanganak na sa wilderness. Sinabi ni Caleb, alam mo Joshua, pinangako sa akin ng Diyos itong bundok na ito eh. Kailan yun? Noong 40 years old pa ako, pinangako ng Diyos yan sa akin. Ngayon, sabi niya ganyan, 85 years old na ako, ibig sabihin, 45 years after. Pinangako ng Diyos itong Mount Hebron kay Caleb. After 45 years, eto na. Sabi ni Caleb kay Joshua, Joshua, give me that mountain. Kasi bakit? Yan yung usapan natin noon. Di ba? Sabi niya ganyan, 12 tayo noon. Di ba nagpinadala dito? Para ispahin ang lugar. At anong nangyari? Yung 10 nagbigay ng discouragement. Samantalang tayong dalawa, ipinakita natin yung ganda ng pangako ng Diyos. Pero yung 10, ipinakita yung kahirapan na sitwasyon. And most of the people discouraged because of the report of 10 people. Samantala yung dalawa na nagsasabing, let's go. Pasukin natin yung promised land. Grabe, ito talaga yung lugar para sa atin. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. But the 10 make the whole nation discouraged. Pag ganun, mas madaling paniwalaan ang negative ka sa positive. Try nyo. Pag ganun, no? Ba't yung mga pangit na balita, yung mga chismis, ang bilis nating paniwalaan. Pero yung sinasabi ng salita ng Panginoon, yung pangako niya sa atin, parang ang hirap nating intindihin. Tama po ba? Bakit ganun? Parang yung brain ng tao, mas madaling ma-hook sa mga negative things, sa mga chismis, sa mga ganito. Ay si Alden ngayon, tsaka si sino ba yun? Si dating partner si Pogi. Hindi. Si Kathleen. Oy, nakita namin sa Facebook, nag-date na sila. Aba, yan yung mga gusto-gusto pag-usapan ng mga Pilipino, ng mga tao. Samantalang yung sinasabi ng Diyos na pangako niya, ang hirap natin minsan intindihin. Minsan, pinagdududahan pa natin. Totoo ba talaga ang Diyos na pangako sa buhay ko? And this now the Caleb and Joshua situation. Naalala ni Caleb, Joshua, I remember this mountain. And this mountain ay hindi lang ito mountain, kundi isang pangako ng Diyos sa akin. As sabi pa ni Caleb, you know Joshua, yung mountain na yan, nandiyan talaga yung matitinding mga warriors, the Anakites. Alam mo sino yung mga Anakites during that time? 9-footer po yun ng mga warriors. But why Caleb? Hiniling niya pa rin yun. Kasi bakit? Hindi dahil sa kaaway niya na meron doon, kundi bakit? Sa pangako ng Diyos na sinabi sa kanya. Grabe, no? Kung ganyan tayo tumingin sa pangako ng Diyos, wala akong pakialam ng sitwasyon, ang nakikita ko, yung pangako ng Diyos na mangyayari sa akin. Pag ganyan yung pananampalataya natin, I believe we are more than conqueror. Amen po ba? Kasi minsan ang Diyos may pangako, ang nakita mo, yung mga discouragement. Ay, ang hirap pala. Paano yan? Hindi ko kaya. Samantala, ang Diyos mismo lang ako sa iyo. Yan ang nakita ni Caleb. Yes, Joshua, nakita ko nandoon yung mga trono ng mga matitinding mga warriors, yung kanilang mismo mga wall, ang hirap tibagin. Pero hindi na nakikita ko eh. Ang nakita ko,
yung katapatan ng pangako ng Diyos sa akin. Kaya Joshua, from now on, give me that mountain. Bakit? Because Caleb has the power to believe in God's promises. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba talaga kayo sa pangako ng Diyos sa inyong buhay? Do you believe? Do you fully believe the promise of God in you? Na mangyayari? Magpapalain ka ng Panginoon, iaangat na niyo sa buhay ninyo, aalis niyo yung mga kalaban ninyo, yung mga bagay na gumugulo sa inyo, pagpapalain ka ng Panginoon in spite of those days. Ang tanong ko sa inyo, handa ba kayong maniwala sa bagay na yan? Caleb did that. Napag-usapan niyo ngayon, the belief in claiming God's promises. Napakarami pinangako ng Diyos sa kanyang salita. Sabi nga ng Bible, di ba? Heavens and earth will pass away, but my word will. Ibig sabihin, habang nandiyan ang salita ng Panginoon, magkakaroon ng katotohanan ang kanyang salita. Mawala na ang lahat ng bagay sa mundo ito, pero ang salita ng Diyos, ang pangako niya, magkakaroon ng katotohanan. The question is, may paniniwala ka ba sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo? The courage to claim to what God has promised. Minsan kasi mga kapatid, tingnan natin yung timing ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Ganyan imagine, Caleb, 45 years, hinintay niya yung pangako ng Panginoon sa kanya. Sometimes we, as a modern Christian, present generation Christians, parang minsan pag yung pangako ni Lord, tayo nagbibigay ng claim. Tama? Lord, kailangan next week, yung hiniling kong ganito, mangyayari na, ha? No? Para bang, gusto natin si Lord, para bang parang magikero, gusto natin kay Lord, no? You know what? For the past 45 years na pinangako ng Diyos kay Caleb, alam mo ang ginawa ni Caleb? You know what? What Caleb did? He prepared himself. Kaya kung may pangako ang Diyos sa inyong mga buhay, at ramdam niyo na pangako niya, alam mo ang dapat mong gawin? Maghanda ka. Amen ba? Prepare yourself. Train yourself. Elevate yourself. Punuin mo ng magandang mindset na nagmumula sa salita ng Panginoon ang kaisipan mo. Dapat yung mga belief system mo ng mga hindi maganda, it's time for you now to grasp the wisdom that comes from the word of the Lord. Prepare yourself. Kasi bakit? Tandaan mo, ibibigay ng Diyos yan. Baka mamaya, ibinibigay ng Diyos yung pangako sa'yo, hindi mo lang kayang gawin kasi bakit hindi ka prepared. We need to prepare. And I will give you the 3 ways, the 3 things paano dapat tayo mag-claim ng promise ng Panginoon. But let me read this about the word belief. Para maintindihan. Ano ba ibig sabihin ng salitang belief? Ewan ko lang kung nailagay ni Brother Ace yung ibig sabihin ng word belief. Ayan. Pero kung okay lang ba, don't worry. Basahin ko na lang. Sabi ko ng in a psychology, the word belief, in-explain nila. A belief, sabi niya ganyan, is a mental or cognitive state in which as individual holds something to be true. Okay? Nasundan po ninyo? Sabi niya, a belief is a mental or cognitive state. Isang estado ito ng pag-iisip ng mga individual na nagsasabi na ito ay totoo. It holds something true. So, ibig sabihin, not all the knowledge is your belief. Tama ba? Hindi lahat ng mga narinig mong mga katotohanan, karunungan ay pinaniniwala mo. They are just information to you, maybe, but something, but the word belief is something that you are holding it na totoo. Example, Pastor, pag nagbukas na ng pinggan at merong binatang dalaga, hindi sila makapag-aasawa.
Meron tayong mga belief system, di ba? Kaya yung mga iba, hindi naghuhugas pag may naiwan ng mga dalaga. So, ano nangyari? Sila naghuhugas yung mga nahuli. Di ba? But we know that kind of belief is not true. Kasi kung yan ay totoo, sana nangyari sa ibang bansa, sa Japan. Di ba? Eh, di ba sa mga karinderya, dahil mo naman mga dalaga, hinuhugasan na yung bigan at kumakain pa sila. Ibig sabihin, kung totoo yan, ang dami sana walang asawa ngayon. Di ba? Ganun yung totoo eh. So, belief is a mental or cognitive state in which an individual holds something to be true, even if it may not be backed by concrete evidence. Ibig sabihin, minsan daw ang paniniwala, kahit na hindi ito binabaka pa ng konkretong ebidensya, paniniwalaan natin. Tayo mga Pilipino, napakarami natin mga paniniwala sa buhay. Lalo na pagmahal na araw. Bawal kumain ng karne. Diba? Bawal maligo. Ang daming bawal. Pag namatayan ka, ang daming bawal. Bawal magwalis. Bawal mag-toothbrush. Diba? Napakaraming bawal sa mga Pilipino. Kaya sa daming bawal sa atin, tingnan mo mga buhay natin. Windang-windang. Those are belief system na wala namang konkretong ebidensya. Pininiwalaan natin. Marami nga din lang ngayon eh. Uy, huwag ka magbigay tayo ng pera pag gabi, malas daw. Sana kumasensya na tayo sa mga belief system natin. Pero isa lang belief ang totoo. Ang salita ng Diyos. Pag yan ay totoo sa cognitive mo, totoo yan sa sarili mo, sa utak mo, totoo yan, at yan ang pininiwalaan mo, tandaan mo, diyan ang pagpapalain ng Diyos. Kasi bakit? Ang salita ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago. Amen mo ba? Ano ba't kailan? 45 years. Bago niya namana yung mountain na yun. So, ginawa ni Caleb, he prepared himself. Ano ba? Belief can range from simple everyday assumption, such as sun will rise tomorrow, the more complex and deeply held convictions such as religious or political ideologies. Yan yung mga kinds of belief. So, belief represent the acceptance of a position or statement. It is not necessarily tied to knowledge, which implies a justified true belief, but rather a personal conviction or understanding. Kaya nung kwento kila Chef tsaka kay Rodel about doon sa hotdog. Hotdog ba yun? Hindi pa ko? Ano yung pang hotdog? Sausage. Ha? Yung sausage, di ba? Magkaiba yung hotdog sa sausage eh. Kinento ko na merong mag-asawa, pag nagluluto ng sausage, pinuputol yung dulo. So, yung asawa niya babae, pag nagluluto ng sausage, pinuputol yung dulo. Eh, sabi ng lalaki, sabi niya, Han, hindi mo ba alam na yung pinakagusto ko, yung pinakadulo ng sausage? Di ba mo pinuputol pag napipirito ka? So, sabi naman ng kanyang asawa, nakita ko si kinanay. Kung kasi sa nanay niya, nanay, ba't ba nagpuputol kayo ng dulo ng sausage? Pag kayo nagluluto ng sausage, sabi niya, ba't daw pala nakasawa ko yun? Sabi naman ng nanay, ako sa lola mo, nagaya ko lang din. Pinuntahan yung lola. Sabi niya, Nay, itong ako mo kasi may concern eh. Ako sa sausage. Bakit niyo na pinuputol yung sausage? Yung dulo ng sausage? Pag kayo nagpirito, sabi niya, yun ba? Kasi nung panahon namin, maliit lang kasi yung kawalik namin, hindi kasi yung sausage. You see? Naging belief system yung isang bagay naman na hindi alam yung reason. Kaya, napakahalaga na tama yung belief system natin. Sample of belief. Self-belief. Kasi maraming kinds of belief eh. Mayroon na tawag na political belief, religious belief. Pero mabigil ako ng isa. Self-belief. Okay? Itong self-belief is, these include perception about oneself. Ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo sa inyong mga sarili? Are you believing in yourself? Such as believing in one's abilities,
self-worth, this can be signified as an impact, personal motivation, or behavior. So, ibig sabihin mga kapatid, even tayo, meron tayong tawag na self-belief. May mga tao mahihayin. Ba't sila mahihayin? Kasi nga, yun yung kanyang belief sa kanyang sarili na maybe sinabi sa kanyang na kanyang mga magulang na pag maraming tao, tahimik ka lang. Pag maraming tao, tahimik lang siya. Yung naging belief system. Kasi sabi siya ng magulang na pag may mga tatanda nagsalita, huwag kang magsasalita. Di ba? Ganyan yung mga magulang na, huwag kang magsasalita. Kami na matatanda. Diba? Yung lola ko nung nalala ko, pag mayroong mga bisita sa mga tropa niya, kami niyang mga ako kasi may ingay kami. Tingin lang. Tingin lang. Pag tinignan ka ng lolo, abay, lumayas-layas ka na. At pag hindi ka sumunod, pag uwi ng mga tropa, ikaw yung kaharapin. Alam ko po, naranasan niyo po yan. Pag may mga nagkakwento mga tanda, huwag kang kasabay. Kasi nga sabi doon kabasasyan. Kaya, minsan, lumaki yung mga tao na gano'n na pag may mga matandang salita, tahimik. Naging belief system yan. Pero ito lang, tama ba talaga yun? Kahit na minsan yung bata, di ba? Magkakasakit na, mag-emergency na, eh kasi ka nasabihan na hindi mo salita raw pag may mga tanda, so ano nangyari sa bata? So may mga ano, no? So hindi siya solid belief system. So yun daw po yung mga nagiging self-belief natin, kaya mahalaga rin na tama yung paningin mo sa sarili mo. Amen ba? Kaya, ano ba yung dapat natin gawin? So the courage to claim what God has declared. Tatlong bagay na gusto kong share sa oras po ito from the book of Joshua 14, 6-15 verses, kung paano ba natin i-claim ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. We need to claim God's promises. Amen ba? Kailangan i-claim natin yung mga sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Yung mga pangako niya sa atin, kailangan i-claim po natin yan. Tatlong bagay po para maintindihan natin yung claim na ito about God's promises. Number one, God's promises are for the faithful only. Ang pangako ng Diyos ay para lang sa mga tapat din sa Kanyang salita. Amen ba? Tanong ko sa inyo, tayo ba'y tapat sa Panginoon? Tayo ba'y nagtatapat sa Kanyang salita? Sa Kanyang kalooban? Sa Kanyang nais? Kung ikaw ay may katapatan sa Panginoon, sinasabi ng salita ng Panginoon, sa iyo ang Kanyang pangako. Makita natin yung katapatan ni Caleb sa nais ng Panginoon. Mabasa po natin yan sa Caleb sa Joshua chapter 14, verse 6. Basahin po natin kung ano po yung pinapahayag ito ng salita ng Diyos. Sabi doon sa verse 6, Now the men of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him, sabi niya kay Joshua, you know what the Lord said to Moses, the man of God, at Kadesh Barnea, about you and me. No? Remember, Joshua is the leader of the army. He's the general of the army. Now, Caleb is approaching Joshua and telling something. Kumbaga, body-body sila. You know Joshua, nalala mo ba? Nung buhay pa yung ating leader si Moses, di ba itong lugar na ito, may sinabi. May sinabi siya. May sinabi ang Panginoon kay Moses. And sabi doon, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. And I brought him back a report according to my conviction. But my brothers who went up with me, the hearts of the people melt with fear. I, however, sabi niya ganyan, I, however, followed the Lord my God wholeheartedly, so that the day Moses swore to me, the land in which your feet have walked will be yours as inheritance, and that your children forever, because you have followed the Lord my God,
wholeheartedly. Ano sinasabi dito ni Caleb kay Joshua? Joshua, naalala mo ba yung usapan natin tatlo noon ni Moises? Ikaw at ako. Now, that was 40 years ago. Na kung saan, ang Diyos mismo nagsabi kay Moses na kung ano yung tatapakan ng aking pa ay magiging inheritance ko. And now, Joshua, I am now 85 years old. And give me that mountain. So si Caleb, nakita natin, yung katapatan ni Caleb ang naging rason bakit nakuha niya o napasa kanya ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. The Bible tells us that those who are faithful to the Lord will claim the promise of God. Kaya tanong ko, are you faithful to the Lord? Wala nang salita. Are you faithful to the Lord? Amen. Then you claim the promise of God. Caleb was one of the only two spies who trusted God when others doubted. His faith distinguished him. Can you imagine, no? Kaya hindi forget, yung karamihan ng mga nagsasalitang tama sila, ay tama talaga sila. Kumbaga, sa report during that time, sa 12 spies, may nag-report ng 10 bad news at may nag-report ng 2 good news, pero ang pininiwalaan, yung 10 bad news. Anong sabi doon ng mga 10, ng mga spies? You know what? Dating kaya yung mga tao doon. They are like giants. And we are just grasshoppers in their sight. Their wall are fortified. Yun yung mga nakita nila. Samantala itong si Caleb and Joshua, let's go. Attack the city. Bakit? Napakaganda ng lugar. Grabe. Ang daming pwedeng blessing doon na makuha natin. We can maximize that place for hours. Pero sadly, yung 10 nag-report ng negative, yun pa yung mas paniniwalaan ng kanila. Kaya nga, in this moment of time, Caleb are now claiming the promise of God. Why? Because he is faithful to what God said to Caleb 40 years ago. Mga kapatid, worth naman siguro tayo maging tapat sa Panginoon. Amen po lang. Worth ba na tayo maging tapat sa pagkatawag ng Diyos sa ating buhay? Yes. We are worth. God is worth also to bless us. Di ba ano sabi ng Panginoon? He is faithful to those who are faithful. Tapat ang Diyos sa mga tao. Tapat din sa Kanya. Pero sa mga tao, hindi naniniwala sa Kanya, hindi siya tapat. Kayo, gusto niyo bang paniwalaan din? Maging tapat sa mga taong naluloko sa inyo? Sa mga taong tapat, sa mga taong lagi na lang kayong iniisahan, lagi na lang kayong lagi na lang kayong pinahihirapan sa buhay? Doon ba kayo magbibigay ng katapatan? Of course, hindi. Tayo ay nagiging tutulad din sa mga taong totoo sa atin. Tama po ba? Sa mga tao talagang alam mo, totoo silang tao sa buhay mo, doon din tayo nagpapakatotoo. Tama ba? Kaya mas nasi-share natin yung ating buhay sa mga taong alam natin mapagkakatiwalaan sila. Doon natin nag-open. Pero sa mga taong alam mo na i-chismis lang yung buhay mo, hindi masama sa salita. The same with God. Yung pangako niya, napakahalaga. Ang pangako ng Diyos, mahalaga po sa Kanya yan. Kasi para sa salita niya yan eh. Hindi niya basta-basta ibibigay yan sa mga taong hindi siya ma-appreciate. Amen ba? Pinagpala ka nga ng Panginoon, hindi ka man nagpasalamat. Naalala ko tuloy yung 10 bulag na pinagaling ng Panginoon. Naalala ko yung kwento na yan ng mga bago pa kami sa ministry. Ayaw mo ko na matanda pa ni Ami noon. Kasi barkada kami. Now, yung sa naming barkada, grabe talaga, naramdaman niya rin yung presensya ng Panginoon. And yun na presider siya. So, you want to give encouragement to the congregation. Ito yung kwento. May nag-testimony na isa, na-bless siya. Pero tama po ba, di ba? Napakaganda po ng
testimony, sabi niya ganyan. Para pong mga 10 Pinay, sabi niya ganyan. Nanuwami sa Panginoon, di ba? Pinagaling mo sila lahat. Pero isa lang yung bumalik. Kaso ako, bumulo ako. Pinay ba o bulag? Ang problema, hindi lang bumawi kasi sinabi niya na. 10 bulag, di ba? Pinagaling ng Panginoon. Binigyan sila ng kaliwanagan ng paningin. Kasi yun yung kakulangan nila. And the Lord blessed them. Pinagpala sila ng paningin upang sila ay makakilos ng maayos makapagtrabaho. And afterwards, ano sabi ng Panginoon? Nasaan na yung siyam na kasama mo? Ba't ikaw lang yung bumalik? Ibig sabihin, sa 10 pinagpala ng Diyos, isa lang ang naging tapat. Isa lang ang natagpuan ng Panginoon na tapat sa Kanya. Mga kapatid, sana po sa KCPC, matagpuan tayo ng Panginoon na tapat sa Kanyang salita. Amen po ba? Nawa po sa pagtulong ni mamaya, matagpuan tayo ng Panginoon, matapat tayo sa Kanya. Pag gising na kinabukasan, pagpunta mo sa work mo, matagpuan ka ng Diyos ng may katapatan. Monday, Tuesday, Friday, Saturday, hanggang sa next Sunday uli, nawa mga kapatid, matagpuan tayo ng Diyos ng may katapatan. Amen ba? Tandaan natin, when we are faithful to the Lord also will faithful. Kaya pag ang Diyos nangako sa atin, habang hinihintay natin yung kasagutan ng Panginoon, ano gagawin natin? We need to prepare ourselves. So God's promises are for the faithful. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Tignan mo ang saglit. In 2 Corinthians chapter 5, verse 7, verse 5. Chapter 5, verse 7. Sabi doon, we live by faith, not by sight. Ito yung usapan namin noong nasa sasakyan kami noon, patungo pala kami ng airport. Sino ba kasama namin doon sa sakyan ni Star, Gerald, si Rodel, si Teacher. Ayan, kasama namin yan. Sabi ko, so while we are traveling going to the airport, sabi ko, let's discuss something about with regards for our faith. And ang tanong ko sa kanila, what is the opposite of faith? Sabi ni Star, naaalala ko yun eh. Kaya sa mga balat ko, hindi yun talaga naalala. Naturo na yun eh. Yeah, di ba? Praise the Lord. What is the opposite of faith? Ayan, ni Star, di ba? Ano ang kabaligtaran ng pananampalataya? Is what you see, hindi fear. Ang kabaligtaran ng pananampalataya is what you see. Kaya kung meron kang nagagawang bagay na nakikita mo, sinasabi mo, napaka-faithful talaga ng Panginoon, binibigay niya sa akin ito, that is not faith. Kasi bakit? Nakikita mo, faith is the things that you will not see. Kaya sabi niya po sa Paul, we live by faith, not by sight. Bilang isang Kristiyano, matutunan natin na mamuhay hindi sa mga bagay dapat na nakikita. Hindi sa mga bagay na nagumagalaw sa mundo ito. Hindi yung mga bagay na nagpapakita sa mundo ito. Kung hindi dapat sa mga bagay na nais ng Diyos sa ating buhay. Yan ang pangako ng Diyos. Caleb, live by faith, not by sight. Alam niya na nung sa mountain na yun, na sinasabi niya, napakaraming mga warriors, they are bigger and higher, taller than him. Pero bakit? Hindi titignan yun. Wala akong pakialam sa mga warriors, wala akong pakialam sa mga tao na yan. Bakit? Mas alam ko ang pangako ng Diyos sa akin. Kaya Joshua, from now on, give me that mountain. Kasi bakit? Pangako ng Diyos yan sa akin. At pinakita naman ni Caleb ang kanyang katapatan sa Panginoon. For the past 45 years, he is faithful, serving the Lord with all his heart. Ang ganda, no? Na yung lugar na yon is a place of Caleb's retirement.
Kumbaga parang nung mag-retire na si Caleb, sabi ni Lord, oh, yan yung place of retirement mo. You know what? The Mount Hebron is a place in which napakagandang lugar na pagtagtanim ka, mabilis tumubo. Is a place of agricultural, which during the time, very important. Kumbaga, sustainable place po yun. Tamad ka na lang pag nagutom ka sa lugar na yun. Pero kung ikaw, makabilidad ka, ay mabubuhay ka ng sagana sa lugar na yun. Sa bagay naman, di ba, kaya saan naman talaga kung kahit sabihin mong nasa magandang lugar, kung tamad ka talaga, hindi ka talaga mabubuhay eh. Pero pag masipag ka talaga, kahit saan ka dalhin, pagpapalay ka ng Panginoon. And this is Caleb place. Parang siya sabi rito, a place in which Caleb's retirement. Plus, nag-retire siya sa pangako ng Panginoon at sa presensya ng Diyos. Di ba ang ganda? Bakit nangyari yun? Because Caleb became faithful to the Lord for the past 45 years. Mga kapatid, masupuan tayo ng Panginoon na tapat tayo sa Kanya. Naglilingkod, tumatawag sa Kanya, at ginagawa ang kalooban ng Panginoon. And the second is, how to claim the promise of God sa buhay natin is, the next is, the enduring faith through difficulties in life. Do you still have faith if something bad happened to you? Magagawa pa rin kung umatin ng KCPC Church every Sunday pag may mga bagay na hindi na maganda nangyayari sa'yo. Kasi katapatan kasi, pananampalataya kasi yan. Na kaya pa rin pumunta sa church, gawin ang iyong responsibility bilang anak ng Diyos. Kaya pa rin purihin ang Panginoon, itaas ang iyong kamay, umiyak sa kanyang harapan, purihin ng buong puso mo kahit na meron kang matinding problema ang pinagdadaanan. Ang tawag po yan, faith. May mga anak ng Diyos na umulan lang, hindi na magsisimba. Pastor, umulan eh, mabasa kami. Pastor, lumaba ng church, bakit? Eh kasi namamaga yung kalingingan ng kamay ko eh. Ganyan nyo ba pinapakita ang katapatan natin sa Panginoon? Many Christians act like that. At inaamin ko po, ang inyong lingkod ay naging ganyan din sa buhay Kristiyano. Dumating sa point din na ang dami mong reklamo sa Panginoon. Dumating sa point din na ang dami mong sinasabi sa Lord. I act like a foolish person during that time. But thank God, the Lord rebuked me for that kind of behavior na ginagawa ko. He rebuked me from inside and out. Hanggang ako ay natutong sumunod at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At na-realize ko yung mga loss ko because of those situations. Yung pala, tinuturuan ako ng Panginoon na maging tapat sa Kanya. Kahit anong mangyari sa buhay. Maybe siguro that the hard thing nangyari sa akin, yung munti talagang pumatay. Alam niyo na, misis ko, gabi-gabi na yun, actually, nagpupulpanda kasi ako. And that Sunday, meron kasing hours na kailangan namin i-fulfill para makuha namin yung 1,000. Of course, kung yung likod noon, kumita ng pera, iniisip, kailangan makuha ko to. Meron ako 1,500 doon sa wallet ko. Pag nakuha ko to, 2,500. Ang saya ko, di ba? Parang gano'n, di ba? Nabibili ko rin ng mga pizza, ng aking dalawang anak, na gusto nila. Yung Senior Pedro, na inaabang-abangan nila. Di ba? I'm happy to do that for them. Masaya ko na ginagawa yun. Kaya sabi ko nung tamis ko, okay, mag-extend pa ako ng another 3 hours para makumpleto ko yung oras na yun. At sabi ng miss ko, papa niyo mag-extend gabi. During that gabi, umuulan. Napakadelikado talaga. Ang magbiyahe ng lalo Baguio. No? Ang daan doon, palikuna, paangat pa. Dami mga blind curve doon na pag hindi mo kabisado, pwede na ipapahamak. Marami po mga footpad riders and mga grab driver ang namatay talaga. Meron pa ako isang video talaga na sinend sa akin. Talagang head-to-head collision, tinaanan talaga siya ng CRV, patay talaga siya. Pero during time, may video sa akin, kinakausap pa ng pulis pero yung paa niya, baliktad na. Saan ka nakatira? Ano itong mga pulis ito? Mamamatid na yung tao, hindi lang kunin yung ID at tawagan ko sila matawagan, ini-interview pa. I have that in my app, sa phone ko. Kaya sabi ni Miss ko, anak ko, ang papa niyo nag-extend daw. They pray together.
Another time, doon po ako ng disgrasya. Umuwi ako sa bahay, sabi ko, Richard, sabi ko, disgrasya ako. Anis maniniwala siya, ano ba pa na disgrasya nakauwi? Sabi ko, buti nga, hindi yung kaluloko umuwi. Ako mismo, mahirap siguro kaluloko, di ba? O, disgrasya raw therapy. Tapos, ang natawa sila, kasi, totoo lang, nung tuminapon ko kasi yung motor ko, tuminapon din ako. Nung paglapag ko tayo, yung hinanap ko talaga yung Senior Pedro. Kasi na ba yung Senior Pedro dito? Yung nakahanap ko po, di ba? Pwede mo tanong yung mga anak ko, pinay ko sa kanila. Sabi ko, anak ko, ayaw mo na kayo ito ang inyong pagkain. Kaya nag-usap sila, si Papa, no, parang may disgrasya na kayo, Senior Pedro pa yung hinanap talaga. Yes, because for me, yun yung pwede kong gawin sa kanila. And during the time, yung struggle namin mag-asawa na pupunta pa kami o hindi. Ako talaga, ayaw ko talaga, totoo lang. Alam ni misis ko yan. Alam ni Pastor Alan yan. Eh, ba't ako? Pero iba ang Panginoon eh. May mangyayari lang siya hindi masama pag hindi ka sumunod sa kanyang kalooban. Kasi ba, muna, ano gagawin sa Korea? Pagkapastor sa inyo. Pangalawa, ang hirap ng sitwasyon, hindi mo naman katrabaho. Naisip ko, anong gawin sa Korea? Pagkapastor. Sabi ni Pastor Alam, magkano ba ako bigaya? Eto ng pastor, sabi ko, wag na. Sabi ko, lalaki ng kita ko dito sa Pilipinas eh. I become more materialistic during that. I live what I see during that time. Namuhay na ako ng mga pamumuhay ng pangkaraniwang tao. Ito yung naging pamumuhay ko noon. But the Lord rebuked me. Ayaw mo sumunod. Inalisat ng Panginoon ng pinagkakitaan namin. Alam na miss ko yan. Yung isang, kasi nagbibenta ko noon eh. May gluta rin yun. Yung binibenta ko. Alam na miss ko paano magbenta. Sabi niya parang humingi na siya mga tao. Sabi ko, yung mga nakatumpok na yun, ang tawag yung mga cold market. Alam niya yan. Kakakusapin ko yan. Pag sumayos ako sa kanya, magdadala ng mga bote ng barley. Bibentahan na namin yun. Ilan na yung mga barangay doon sa Itogon, pinuntahan namin, pati yung mayor pumili sa akin. Alam na, misis ko yan. Pinuntahan namin mismo yung mayor doon sa kanyang office. Para i-follow up ko, o mayor, kumusta pag inuman ng barley? Ganun po kalakas ang loob ko during that time. Wala akong pakialam sa sinasabi ng tao. Basta gawin ko yung dapat kong gawin. Ganun po ako. Pero inalis ko ng Panginoon yung mga bagay na yun. Nilagyan ako ng isang condition. Yung nakita nyo sa akin, di ba yung namumula? Kasi parang pag mag-isip ako ng gano'n, sabi sa akin, ikaw na, wala naman ito sa'yo eh. Di ba? Wala na. Wala na yung missing power ko during that time. Kasi sabi ko, walang nangyari. Hindi nag-foodpanda ako. Foodpanda pa rin. Masaya yung pagiging foodpanda kasi nga, riders ako. Gusto lalaki nagbumotor. Pero, na-disgrasya ko. Namunti ko na ikamatay. Isip na ako. Sabi ko, Lord, bakit gano'n? Sabi ko, ito nga yung sabi sa Panginoon, Lord, masama ba akong tao? Sabi ko, yung mga nagiinuman na tapos na magsaisa, umuubig akong lasing eh. Walang nangyayari sa kanilang masama eh. Ba't ako, Lord, na maganda lang naman ako ng magandang pagkain ng pamilya ko. Ako pa yung disgrasya. That's how my heart during that time. I question God in my moral aspect. Di ba ganyan naman tayo? We argue God in our own morality. Then we try to compare our morality to others. Eh, mas madal naman ako doon, Lord! Sometimes that's how foolish we are in the sight of God. Justify things na parang mas magaling ka, mas malinis ka sa ibang tao. That's the moral argument to the Lord. Ano sabi ko, Gerald, doon sa pinag-usapan natin? Isaiah 64 verse? Ano? Alala niyo ba? Then? Ha? Oh, bilis yung makalimot ha. Goldfish Christian ba kayo? Isaiah 64 chapter 4. Ano sabi doon? All your righteousness, sabi ng Panginoon, is just a filthy rags in my sight. Then we argue. Then you come to the Lord arguing with all your morality. Come on. The Lord rebuked me from inside and out.
ayaw mo talagang makinig. Sabi ng Panginoon, ito siguro, siguro yung buhay ko naalangan na makikinig sa akin. Ayun nga, nakinig na sa Panginoon. Kaya, ipagpunta ko sa Korea is my second life. Di ba? Kita niyo yung picture ko, di ba? Nung unang dating dito. Nakakahiyaman, pero yun talaga ang katotohanan. Yun na po yung, kasi yung picture ko na yun, bago na-surrender lang po ako noon. Salamat sa Panginoon sa pangalawang buhay na meron ako. And I pray, this is my second life, may paglingkod ko sa Panginoon with my family. Nawa po, bigyan mo ng kalakasan ng Panginoon na magawa yung nais niya sa buhay namin. Sa buhay po ninyo, kasi ako tinawag na pastor dito. Kahilingan ko lang po sa inyo po, sana po magtulungan po tayo. Tulong-tulong po tayo palakasin ang gawain ng Panginoon. Kung meron po naiisip na para sa ikakalago ng simbahan ito, share your ideas. Be a part of this body of Christ. Kasi alam ko, may plano ng Panginoon sa buhay mo ng bawat isa. The enduring faith through difficulties and time. Si Joshua Caleb, naging solid yung kanyang pananampalataya sa Panginoon throughout the years na kanyang paghihintay sa promise ng Panginoon. Kaya minsan, di ba, pag pray na matagal na, parang minsan, nawawalan na tayo ng faith. Did really God answered my prayer? Nakakaganda ng question. But rather, be firm to what God's telling us. Be firm to the promises ng Panginoon. Remember, siya ang tutugon, hindi tayo. Kaya huwag mong bibigyan ng time ang Panginoon. Number one, God is not bound by time and space. Kung walang time, baka walang time si Lord eh. Tama? Why? Because He is not bound of time and space. Kaya huwag na huwag mo siyang ikukulong sa oras. But rather, while you are waiting for God's promises, be faithful. Strengthen your faith to the Lord. Amen ba? Yan ang pagtuunan natin ng pansin. Kasi bakit? Yan ang nais ng Panginoon. Just like Caleb, for the past 45 years, he is faithful to what God promised to him. It means faith requires two things. The patience and your trust. Handa ka bang maghintay para kay Lord? Pangalawa, handa ka ba rin magtiwala kay Lord? Just like Caleb, for the past 45 years ng buhay niya, hindi nag-waver ang faith niya sa ating Panginoon. Sa Diyos na nangako sa Kanya. And the third that we can do in claiming God's promise is strength that dedicated on claiming God's promises. Strength that dedicated on claiming God's promises. Kalakasan na dapat lang nakalaan sa pag-claim ng promise ng Panginoon. Tanong ko sa inyo, saan nyo ginagamit ang kalakasan nyo ngayon? Where did you put your strength? When I say strength, maybe in all aspects. Your mind, your heart, your physical aspect, your talent, and everything. Tanong ko, saan nyo nilalaan? When God give you a time, saan nyo po nilalaan? Saan nyo nilalaan madalas ang inyong oras? Pag binibigyan pa kayo ng Panginoon ng isang araw, saan nyo po nilalaan? Sa buong araw na tatrabaho ka? Sa buong araw na ikaw ay matutulog? Sa buong araw na ikaw ay tatawag sa mga kaibigan mo? Did you put that in everything? Doon nyo ba nilalaan yung mga bagay na yan? But right now, I want to remind you, focus on your strength, on claiming God's promises. Na dapat, bago kayo matulog, nasan na ba ako sa journey ko kay Lord? Teka lang, I need to U-turn. Medyo lumayo ako doon sa nais ng Panginoon. Dapat, meron tayong ganyang awareness na. Sino nag-alay ng basketball mamaya? Yung sinasabi na, wala tayong gumawa ng anumang bagay na yun. What I mean is, you still have the high awareness on God's promise in you.
that you need to claim it with all your strength. Kasi nga, ang pag-claim ng pangako ng Panginoon minsan, may struggle. Yung pagpunta po namin ng Korea, struggle po yan. I-miss ko nag-struggle po yan, inaaway niya ako nakaraan. Hindi ka pupunta sa airport? Kaya pala. Naaway po ako yan, no? Dalawang naman, naaway. Naaway ako, sabi ko, Lord, naaway ako. Sabi ko, kasi yung mga Koreano, hindi sila basta-basta nagpapa-absent. Inaaway ako eh. Kala ko nga, nung napakita ko, talagang naawayin pa rin ako eh. Pero yun ang mga kapatid, we need to focus the strength that we have on God's promises, on the will of God. Doon natin i-focus ng ating buhay. Malakasan natin mentally, spiritually, and everything. Diba sa Bible? Sa ngayon, in a psychological level, yung mga strength tayo, yung mga IQ. Diba? Ano yung IQ? Intelligent quotient. Meron na ng EQ. Ano yung EQ? Emotional quotient. 3. SQ is spiritual quotient. Those are the strengths. Kaya minsan yung mga taong mahina ang loob, kahit na matalino, di ba, nadidiscard sila sa buhay. I think, si Miss, kung meron siyang isang classmate na summa cum laude, di ba siya? Pero mahina loob. Dahil binasted mo. Ay, hindi lang. Masyang kaibigan talagang, clean talaga. Pero ng isang bagay lang, ano ba nangyari sa kanya? Na-discourage siya. Hindi na siya pumasok or something. So, di ba? Kailangan pantay-pantay. May mga tao naman na wala ganong alam, pero malakas yung loob. And most of the business world said that based on their survey, most people that tagumpay, 90%, they have an EQ. Emotional quotient. Ito yung mga tao kahit sabihin mo, hindi basta-basta nasiraan ng loob. Ito yung mga tao kahit naharang mo na napakaraming discouragement yan, walang pakialam sa mga discouragement yan. They will do what they do. Ang tawag yan, emotional stamina. Pero ba tayo yan? Mga saring sabihin ng pangit, wala na eh. Kasi bakit hindi sila eh? Emotional stamina. Remember, sabi nga TV, what other people define you doesn't mean describe you. Tama? Kung sinabihan kang mataba, hindi sabihin na mabigat ka na. Hindi sabihin na yun ka na habang buhay. You can change the course of your life. Amen ba? Kasi yun mo i-allow mo talaga na yun talaga. Kung ba yung belief system mo na i-allow mo na yun, nasa yun na yun. Pero kung mahinindigan ka, sa paningin mo na. Taga ng kita eh. Di ba? We need to define. We need to focus the strength that we have in claiming God's promises. May papakita sa yung picture. Ayan. Merong karerang nangyari. At parang hindi ko mabasa sa Noah. May karerang nangyari po mga kapatid. At ito yung mga the fastest dog in the world. Apat po yung nagkarera. Si Whippet. Ano ba yung Whippet? You know? Tumatakbo siya ng 35 miles per hour up to 56 miles. Mabilis ito! Kung Gerald yung motor wala kung Honda Way, bakit hindi ito abutan? Di ba? Kung yung padyak ng mga ating mga bikers dito is mga nagka-40 lang kayo, ay wala lalayo ang kayo nito. Ang pinag-usapan hindi kilometer, miles per hour. Ibig sabihin, ang isang milya katumbas ng 1.2 or 1.6 kilometers. Mabilis itong aso na to. Karera sila. Isa naman yung Doberman. Picture. So, 30 kilometers to 48 miles. Yung takbo niya, yung kmh, kilometer per hour niya, yung bilis niya. Then, si Greyhound. Ito mabilis.
45 miles per hour. Yung bilis na tumakbo. Ibig sabihin, converted to 72 km per hour. And may isang sumali. Of course, the fastest, di ba? Animal sa ibabaw ng planetang ito. Walang iba si cheetah. Ngayon, kailera sila. At pagputok ng baril, tumakbo na agad si Whippet, si Doberman, at si Greyhound. At si cheetah natutulog. Then, taka, ba't cheetah? Ba't di ka nakipagtakbuhan doon? Biyan yung premyo laki-laki. Then sabi ni cheetah, you know what? My speed are just focused on my hunting skills. I don't need proof that I am fastest to these dogs. Dahil ang bilis ko lang, ginagamit ko lang yan sa pag-hunt ko ng pagkain ko. Hindi para i-prove na ako mas mabilis sa kanilang lahat. You know what? In following God's will, don't prove it na sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Kailangan ko ba sabihin na ako yung pinakbago sa church, ha? Early birds, early work, may ganyan-ganyan pa minsan lang, di ba? Di ba? Kailangan ko pagsabihin natin na tayo talaga yung ako yung talagang naglilinis sa church, ha? So, kailangan ba talaga ipagsabihin natin? We need to prove out to the other people na tayo tapat sa Diyos. Dapat, kung lakas natin, gawin lang natin yan sa pag-claim ng pangako ng Panginoon. Hindi kung saan-saan natin ginagamit yung ating lakas at oras sa mga ibang bagay naman na hindi naman nakaka-contribute sa paglago ng ating spiritual na buhay. Start now, from now on, decide to yourself that whatever that strength that God give you, do that in pursuing God's promises at life. Just like the cheetah, hindi pinakita na siya yung pinakamabilis sa ibabaw ng lupa. Kasi para sa kanya, that's nonsense. Ginagamit ko lang ang aking bilis sa paghanto ng aking pagkain. Tapos, kung kailangan sabihin sa mga aswang ito, ako yung pinakabilis sa inyo. Sabihin si cheetah, yung kanyang bilis, use just for hunting food. Sana ganun po tayo mga kapatid. Yung buhay natin, hindi natin pinapakita na tayo ay meron ng mga ipon. Kasi bakit? Mga tayo sa Korea, meron tayong mga bahay na ng mga elevator. Buo ng Korea. Don't show that. But rather, show God's faithfulness in your life. Your strength that you have, i-focus mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Purihin ka man ng tao o hindi, do that in the sight of God. Amen ba? Because at the end of the day, sino bang magpapala sa atin? Yung mga tao ba nakatingin sa atin? No. Ang Diyos na binigyan mo ng katapatan mo at kalakasan mo, yan ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. This is how we should claim God's promises sa buhay natin. From now on, starting from your belief system, maniwala tayo na totoo ang Diyos. Maniwala tayo na ang kanyang mga pangako ay tunay. Panghawakan natin. Ano man ang mangyari, sabi mo sa sarili mo, Lord, ang salita mo ay hindi magbabago. Minsan magbago man yung aking emotional level, psychological faculty, magbago man yan. Diba kasi minsan yung ating emosyon, parang pangay, bad day, wala ako sa mood, o kaya yung utak ko minsan parang, ano ba yan? Ang dami kong problema, yung amo ko, sinigaw na naman ako, dami kong kulyang sa ano, di ba minsan? But Lord, your faithfulness, your word is still faithful. I will believe to what your word say, not to what I see in this world. Amen ba? Kaya sabi niya, Apostle Paul, live by faith, not by sight. Huwag tayo makapagkompetensya kung ano yung ginagawa ng Sunday ko kami. But rather, focus your life to what God is telling you. Because time will come. Those strengths, those hours, those resources na ibinigay mo sa Panginoon, kayang tapatan yan ng Diyos. Amen ba? Kung ano man yung mga bagay na ibigay mo sa Panginoon, remember this, kayang triplehin, kayang gawin 300 times yan ng Panginoon. If God will see you na ikaw yung tapat sa Kanya. Now on, start now to claiming God's promises. Ang daming pangako ng Panginoon sa atin,
masaya ang Diyos na nakukuha mo at nakakamdam mo ang kanyang pangako. Amen ba? Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito. Tunay po, Lord, na ang katapatan niyo ay walang hanggan. Tunay, Panginoon, ang pangako mo ay hindi nagbabago. Lord, sinasabi mo sa salita sa Hebrews chapter 30 that you will never leave us nor forsake us. Lord, iparanas mo ngayon sa iyong mga anak na nandito ngayon sa KCPC Filipino Church. Lord, iparanas mo ang katapatan mo sa kanila, Lord God. Ano man yung mga struggle nila ngayon, Panginoon, Lord, ipakita mo that you are faithful to them in the name of Jesus. Maybe hindi man ngayon, Lord, nangyayari yung mga bagay na inaasam nila o yung mga pangako mo sa kanila. Hindi man ngayon, hindi man bukas, Lord, help them to be prepared for themselves, Lord God. Help them, Lord God, to harness their faith in you para sa mga sumusunod panahon. May pakita mo sa kanila ang kabutihan mo at katapatan mo.